So yung pag-uusapan natin tablet ngayon, sa totoo lang medyo hirap akong i-justify yung presyo niya versus dun sa value na makukuha natin. Pero gusto natin maging patas dito. Dinesign ng Bigme itong B7 Color at iba pa nilang mga tablet at phone. Kasama na yung Bigme Highbreak Pro na na-review natin last time as reading gadgets or reading devices. For reading talaga. Kasi for eye comfort yung mga devices nila kasi nga i-ink yung screen. So, titingnan natin kung itong B7 Color makakaya nating i-justify kasi ang presyo nito ay 17,400 pesos lang naman sa website ng Bigme. So, tingnan natin kung ano makukuha natin sa presyo na yan. And again, ma-justify ba ng performance yung presyo niya? Unbox muna natin to. Okay, so ito yung box ng Bigme B7 Color. So, ulitin ko lang e-paper tablet to, pero this time, 4G capable na to. So, pwede natin to lagyan ng SIM card. At again, yung main advantage nito ay eye comfort. Pwede rin yung tignan yung website ng Bigme para sa updated pricing. Pero, habang ginagawa ko itong video na to, ang current price niya ay 17,400 pesos. So, kapag tinignan nyo, meron lang tayong sleeve dito. Tapos, may dalawa tayong box na makikita. Itong isa na mas manipis ay para doon sa kanyang folio case. Okay, pakita ko na muna yung folio case para ma-apply natin agad. Ayan. So, kasama na to doon sa 17,400 pesos na presyo niya. At in fairness naman, sobrang ganda ng folio case at talagang pang professional itsura. Ayan. Tapos ano na siya? Via magnet na yung pag-install natin sa kanya. Ayan. Okay? So, tabi natin to. Tingnan natin yung mismong device. So, 128 GB lang yung configuration na pwede nating mapili para dito sa Bigme B7 Color. So, una natin makikita yung mismong tablet. Ayan. Napakaganda ng ng design at saka ng size. Napaka-compact. Very good talaga for reading. Tsaka, syempre, mas madaling hawakan, mas magaan kasi 215 grams lang to be exact. Mas mabigat pa yung iPhone 16 Pro Max. Tapos, meron din tayong mga documentations dito. Ayan, quick start guide and all. Tapos, meron tayong charging cable. Ayan, USB-A to USB-C cable. Tapos, meron tayo ditong maliit na box na meron mga extra tips or tip para dun sa kanyang stylus. Kasama na rin yan dun sa 17,400 pesos. At meron din tayong SIM ejector dun sa loob. So basically yan lang yung laman ng box. Wala tayong charger dito. So yun yung isa sa medyo nakakasad. So ito yung kanyang stylus. Ayan. So ano na siya? Kasama na dito sa loob ng box. So tingnan natin tong mismong Bigme tablet. Ito siya. Ayan ang kulay niya. Lagay natin dito sa kanyang folio case. Patong lang natin kasi nga magnetic. Ayan. Ngayon itsura niya. Tapos, dito naman sa gilid yung ating stylus. Okay? Pwede nating isara. Ayan. Ganda, diba? So, pagdating sa mismo itsura ng tablet, wala akong question, wala akong reklamo sa kanya. Okay na okay sa akin. Napakaganda ng itsura. Kahit yung folio case, tapos yung pen kasama na doon sa box kapag binili natin. So, very good. Good start. Yun lang, wala talaga tayong charger out of the box. Kailangan tayong bumili. So, pag-usapan natin ngayon yung mismong tablet. Tanggalin ko lang yung boxes. Okay, so habang hinihintay natin na bumukas itong Bigme B7 Color, pakita ko muna sa inyo yung kanyang overall na design. So, meron tayong speaker grill dito sa may gilid. Tapos ang ating USB-C port nandito rin sa may gilid. Medyo kakaiba yung kanyang location compared sa mga nakasanayan nating Android phones at tablet. Pero malaking tulong yan para kapag nagbabasa tayo, hindi ganun ka laking istorbo sa atin. Wala dito sa baba, kundi nandito sa gilid. At kung hindi tayo comfortable na nandyan, pag nilandscape natin, nandito na sa baba. So, okay lang, walang problema. Tapos dito sa may ilalim, makikita natin yung microphone tapos meron tayong SIM tray. At yan yung isang special dito sa e-ink tablet na to kasi hindi lahat ng e-ink tablet sa ngayon ay kayang or may support sa eSIM. So ito, yan. Meron. Tapos pwede pa natin siyang lagyan ng microSD card slot na up to 1 terabyte. So
Yung 128 GB expandable, yun yung kanyang internal storage. Pwede pa natin lagyan ng 1 TB para mas marami tayong mailagay na mga EPUB, ganyan, PDF, mga e-books. Okay, so bumukas na yung ating B7 color. Okay, yan yung kanyang itsura. Okay, at kagaya pa rin ibang mga Big Me products na na-review natin dito sa channel, meron tayong tinatawag dito na e-ink center. So, swipe lang natin at ganyan pa rin itsura ng kanyang e-ink center. So, meron tayong default, magazine, comic, video, tsaka custom. So, yung pinakamabilis na refresh rate na pa-experience natin dito, based sa observation ko ay itong video pa rin. So, kahit na mag-custom tayo, tapos magkaliko tayo dyan, ito pa rin po ang pinaka-smooth na mode kung gusto natin na parang almost same siya sa behavior ng mga Android tablet na naka-IPS LCD or AMOLED. Pero kahit ganun, kahit mabilis yung galaw, mabagal pa rin po siya compared sa ibang mga tablet sa ngayon. Kasi nga, e-ink po yung display nito. Hindi siya typical. Kaya kung naghahanap kayo ng Android tablet na for reading, pero ayaw nyo ng ganito kabagal, wag po itong Big Me B7 color yung bili ninyo. Hindi po kayo masusulitan. Masyadong mahal. For 17,400 pesos yung tablet na to. Yun yung opinion ko. Pero kung gusto mo talaga ng e-ink tablet, again, for eye comfort, pwede mo i-consider itong B7 color ng Big Me. So, isa-isayin natin iba pang mga specs ng tablet na to. Number one, kailangan ninyong i-consider na para sa presyong 17,400, wala pong kahit anong biometrics atong tablet nito. So, kahit fingerprint scanner po, wala tayo dito. So, talagang ano siya, yung hindi ganun ka-secured na device para sa mga mga banking apps, ganyan, o kaya GCash, mga personal at confidential files, hindi ko pa marirecommend tong tablet na to. Wala siyang biometrics, hindi po ganun katindi yung security nito. Talagang for reading lang talaga. And sa totoo lang, kanina ko pa nga sinasabi sa inyo, susubukan natin i-justify yung 17,400 pesos na presyo ng tablet na to. Pero so far, doon pa lang ako sa unboxing. Yung laman ng box pa lang nakakasatisfy sa akin. Pero yung mismong display, sabi ko nga, e-ink to, iba siya sa IPS tsaka OLED displays. Pero, mahal mahal talaga. Tapos, eto pa, yung specs po nito, yung nilagay po nilang chipset dito ay Helio P35. At mind you, almost 7 years old na po yung chipset na yan. At sa presyo na yan, sana mas mataas na chipset na inilagay nila para kahit na hindi ganun kabilis yung refresh rate ng display, mabilis naman. Kagaya nung sa Highbreak Pro na na-review natin dito sa channel, mabilis yung performance ng phone na yun kahit naka-e-ink siya. So, kahit na hindi ganun kabilis yung refresh rate niya, usable pa rin. Compared naman dito na hindi na nga updated or hindi na nga ganun kabilis yung refresh rate ng kanyang display, ang bagal pa ng chipset niya. 8GB yung RAM, yes, kaya lang eMMC yung 128GB na storage ito. So talagang pagdating po sa performance, hindi po kayo mag-enjoy dito sa Big Me B7 color. O tingnan nyo naman yung score nyo sa Antutu, 141,959, grabe. Tapos 0 talaga yung GPU score niya. So again, hindi po maganda yung performance ng B7 color as an Android tablet. So again, paulit-ulit ako pero for reading lang po talaga siya. At doon talaga siya mag-excel kasi kita nyo naman dito sa isang ebook natin, dito sa Google Books. Tingnan nyo yung quality ng ng letters niya. Grabe oh. Parang papel talaga. Ito yung talagang main na babayaran mo dito sa tablet na to. Ayan. At hindi yan mapapantayan ng IPS, LCD, at AMOLED or OLED panels. Diyan po talaga mag-excel at talagang ma-appreciate natin yung mga e-ink displays kagaya na lang na nandito sa Big Me B7 color. Sobrang sarap magbasa talaga kasi nga lalo na kung outdoor po yung location natin habang nagbabasa, natatamaan siya ng araw, mas visible po yung display nito at hindi kagaya ng mga phones natin or tablet na kapag naarawan mas mahirap makita yung naka-display, pero dito mentors na arawan siya, mas mababasa po natin
yung naka-display. 'Di ba? Ganda. So, perfect din yung size niya for books, comics, ganyan, or manga. Yan. Pwedeng-pwede siya doon. At doon talaga siya design. Okay? So, mabagal man yung kanyang performance pagdating sa mga pagpapatakbo sa ibang application, ganyan. Pero, kapag nagbabasa ka na sapat po yung performance na maibibigay sa atin. Okay? So, para dun sa mga, talaga, mahilig magbasa sa tablet, sigurado akong madali nyo pong ma-justify yung 17,400. Pero para doon sa mga naghahanap ng normal na Android tablet, wag nyo pong bibilin to. Sayang po yung pera ninyo. Kaya para doon sa mga magko-comment pa lang na bakit ako bibili niyan at hindi yan sulit. Hindi po talaga to sulit kung normal Android tablet yung gusto po ninyong mabili. Napakadami po dyan. For 17,400, ang ganda na po ng mga Android tablet na pwede nyo mabili kung hindi naman reading yung priority po ninyo. At kahit hindi ka gumastos ng 17,400, meron ka na mabibiling compact Android tablet na pwedeng-pwede na po sa mga everyday applications natin. Magbigay ako ng dalawang sample. Number 1, yung Samsung Galaxy Tab A9 LTE, 6,990 pesos lang yan. Tapos yung Xiaomi Redmi Pad SE, 6,999. O, diba? Yun na lang yung bilhin mo kesa dito. Okay? Ngayon, pagdating sa battery performance, hindi rin po okay itong B7 Color as an Android tablet kasi 3,000 mAh lang po yung capacity niya at tumatagal lang to sa akin ng 4 to 5 hours of screen on time. Pero kung magbabasa ka, yung 4 to 5 hours na yun na screen on time ng tablet ito ay sapat na. Kasi usually magbabasa tayo baka 1 hour, 2 hours a day. So may matitira pa tayo na half ng battery percentage niya. So sapat na yun, diba? So yun, again, hindi po ito para sa mga everyday applications natin. For reading lang po talaga. Pero sa totoo lang mataas yung presyo niya, 17,400. Kasi ako personally, medyo na-disappoint talaga ako sa performance niya. So, hindi ko siya marirecommend sa normal Android user. Paulit-ulit po ako, pasensya na. Kasi sigurado akong madami magko-comment dyan na bakit ko to nire-review kasi nga hindi naman sulit. Kasi nga po, para ito doon sa mga mahilig magbasa or doon sa mga may Kindle, ganyan, Amazon Kindle, pwede po itong alternative. Madali kasi itong malagyan ng mga PDF files compared sa Kindle. Mas madali po ditong mag-download ng audiobooks. At dahil Android siya, may mga additional applications tayo na pwedeng ma-install dito. Patulitin ko, ang main na bibilhin po at binabayaran natin dito sa B7 Color ay yung kanyang display. Okay, for eye comfort. Kahit ilang oras po tayo magbasa rito, hindi po sasakit yung mata natin. And kahit outdoor pa tayo magbasa, makikita natin ng maliwanag yung screen. And considering na meron na tayong kasamang stylus, meron pa tayong folio case, baka ma-justify ng mga mahilig magbasa dyan yung 17,400. Okay? So, kung gusto ninyong malaman yung iba pang details ng tablet na to, nandyan yung link ng kanilang website sa description box sa baba. Okay? So, comment kayo. Sige, comment kayo dyan sa baba. Anong masasabi nyo dito sa B7 Color? Salamat sa pagsama sa akin sa pag-explore dito sa e-ink tablet na to. Okay? So, muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.